Isang tanong ng follower natin, hindi ko napapangalanan, nagpapa-anonymous siya. Totoo ba, Dok, yung sinasabi ng isang nagko-content na hindi daw dapat uminom ng gamot sa kolesterol dahil magkakasakit daw sa bato at sa liver? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Pinadala sa akin itong video na to pero hindi ko na ipapakita dito boses na lamang, baka sabihin nyo na naninira pa ako. Medyo malaki kasi ang reach nito at ang dami nagme-message sa akin kung dapat daw bang itigil na nila ang gamot nila sa kolesterol dahil sa napanood nilang ito. You don't need to take statin drugs because cholesterol is very essential para sa katawan mo at mabuhay ka ng healthy. Huwag niyong pabababain ang kolesterol niyo sa pamamagitan ng gamot. Pabababain natin ang kolesterol na sobra sa pamamagitan ng sweating, hindi ng gamot. Pag uminom kayo ng gamot sa kolesterol, it will damage your liver and kidney. Comparing kasi din talaga naman yung nagsasalita dun sa video na pinanood ko. Kung papanoorin din natin at wala tayong alam tungkol sa medisina, mapapasabi tayong totoong-totoo yung sinasabi ng nagsasalita. Pero to give credit, meron namang tama doon sa sinabi ng tao sa video. Tama po na nakakatulong po yung pag-ehersisyo sa pagsasaayos ng ating mga katawan. Kasama dyan ang ating mga blood cholesterol levels. Tama din po na kailangan ng ating katawan ang kolesterol. Pero hindi kinakailangan nakakayaan mong sobrang tataas yan. Kaya meron tayong mga normal levels ay para gawing guide na hindi sumobra ang count natin kasi may detrimental effects yan. Kaya din po nagbibigay ng gamot ang inyong mga doktor para protektahan kayo. Simple lang naman kasi yan. Hindi po magbibigay ang inyong mga doktor ng anumang makakasira sa katawan ninyo. At wala pong ebidensya naman ang nagsasabing nakakasira ng bato at atay ang mga statin drugs. Kung ebidensya at ebidensya din naman ang gusto ninyo, eto po, isang pag-aaral, lalagay ko rito. Ang pagbibigay ng statin drugs daw sa mga pasyenteng nangangailangan nito, lalo na yung mga diabetiko, ay nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng problema sa bato kung sila ay diabetiko na nga. Nakita rin po na mas mababa ang risk nila ng pagbagsak ng kanilang kidney function o yung pagkasira ng bato. Ibig sabihin, hindi nakakasira ng kidneys yan. Ang sumisira ng bato ay ang disease processes tulad ng diabetes at hypertension at pagtaas ng kolesterol. Yan mismo ang dahilan dahil hindi nagkakaroon ng tamang blood flow ang kidneys po ninyo. Kaya sabi nga po sa pag-aaral na ito, ang pagbibigay ng statins ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit sa bato lalo na yung mga pasyenteng mayroong type 2 diabetes. O, punta naman tayo sa atay. Mayroong pag-aaral na to na sinasabi po na nakakatulong po yung statin sa pagre-resolve ng non-alcoholic fatty liver. Noong 2020 naman, mayroong pag-aaral na nagsasabing mayroong potential beneficial effects ang pagbibigay ng statins para makatulong sa mga pasyenteng mayroong chronic liver diseases tulad ng chronic sclerosing cholangitis at maging pagpiprevent din ng hepatocellular carcinoma. Gusto nyo pa na ebidensya? Eto, noong 2018 naman, nailathala po sa isang journal na nagsasabing nakita sa mga randomized controlled trials sa mga tao na po pwedeng mayroong benepisyo ang paggamit ng atorvastatin sa non-alcoholic fatty liver disease in terms of liver enzyme reduction. Pati na rin nakakita po ng improvement sa ultrasound din dito sa pag-aaral na to. Nakita rin po na sa paggamit ng statin, kumalahati ang cardiovascular disease morbidity and mortality sa mga treated nito na mayroong non-alcoholic fatty liver disease. Meron pa din po mga biopsy studies naman na nagpapakitang ang statin treatment ay mayroong protective effect sa mga sakit sa liver. Kaya again, bago tayo maniwala agad sa mga nagsasabi online, ang tip po natin ay tingnan munang maigi kung totoo bang sinasabi. Oo, maaari naman po talagang makatulong talaga ang physical activity at pagkain pero they can only do so much lalo na kung masyado ng mataas talagang cholesterol ninyo. At again, yes, kailangan po talaga ng katawan natin ang cholesterol. Pero at certain levels lamang, kaya nga tayo mayroong mga normal levels para ma-maintain natin yan dyan sa area na yan. Anything na susobra dyan po pwede maging masama sa katawan. Huwag nyo na rin pong sabihin na kami mga doktor, pera-pera lamang at bayaran ng pharma. Wala po akong kikitain sa mga pharma companies na yan dahil wala naman akong butika. Ang mga reseta namin ay mayroong mga generics. Bahala na kayo kung anong brand ang gusto ninyong bilhin. Kung gusto ninyo, kumuha kayo sa center, libre. Wala po kami problema dyan. Basta yung generic na yon, yung nakasulat doon, yung generic, ayos na yon. At again, ang gusto ko lamang din po ay ayos na ayos ang health ninyo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.